morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa pumili ng cassette card, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa panggigipit sa inyo. I feel like whomever this is definitely your hater na sinisiraan ka patalikod. And I'm not quite sure if you're aware about it, okay? Pero kasi na-sense ko yung energy nyo, malayo kayo sa kanya. Kasi nangyari dito, nag-move on na kayo or busy lang kayo sa inyong gawain. I feel like ba sa inyo, dati malapit kayo sa kanya kasi magkaibigan kayo before. Or pwede rin na dahil katrabaho mo siya, kaya kapamilya, pwede rin. I'm also sensing traditional. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. So far, nasa-sense ko guys na parte siya ng grupo ng mga mangkukulam. I'm not quite sure if you're aware about it, so mind as well. Always pray to God. Idasal nyo yung Psalm 91. If ever you feel like you are attacked, pray that prayer. Another dimension to me. So, maging malapit kayo sa Panginoon. At saka na-sense ko na masakit sa puso yung pakiramdam. Mabigat. Parang meron siyang sa loobin. Na-sense ko rin na tears. I'm not quite sure if this is your energy or this person's energy. Basta may umiiyak. Okay? So anyway, tinan natin kung anong meron. So, kung ano yung kanyang karma, kasi siguro ito yung ginawa niya sa inyo, kinulam kayo. Okay? Kasi yung ginagawa niya, kinukulam niya yung iyong relasyon, kung meron ka man relasyon, o kaya pwede rin, kung influencer ka, kinukulam ka rin niya, kasi gusto niya mag-ending, kung ano yung meron sa inyo. So, mangyari sa kanya, babalik sa kanya yung kinulam niya. Okay? Instead na ikaw yung magkaroon ng ganitong negativity, siya yung nagkakaranas na ito. Na meron din nangungulam sa kanya kasi remember, parte siya ng grupo ng ganito rin yung gawain. So, di malayo na kulamin din siya ng sarili niyang kagrupo, diba? So, kaya yun ang karma niya. Tsaka magkakaroon ng endings, changes sa kanyang buhay na hindi maganda. Mawawala yung kanyang lover. As we can see here, if ever this is an influencer, siya yung maalis sa ganun trabaho. Next that we have is this one. So, I feel here na pinapataktahan naman kayo ng Diyos so far as we can see here. I feel na fated kayo magkita kasi maybe you are encouraging this person kasi we have the spark card here. You're encouraging this person na maging malapit sa Panginoon. Kasi nakita ko with regards sa yung energy, malapit ka sa Diyos kaya ka pinaprotektahan against this person. Tapos, fated sa yung kayamanan na yan, kaya hindi yan maaalis sa inyo. At saka kung love life man yan, hindi tatalabang spell work kapag you're really destined to be with that person. Ngayon, I feel here na isa sa kanyang karma, may kita niya na okay yung buhay mo at saka you're actually managing to fulfill your goals and your dreams. I feel na suggestion ko lang guys na huwag kayo maging open book sa social media kasi this person still lingers around at baka kung anong pinopost nyo, kinukulam din niya.
Next that we have is this one. So, I'm sensing na ito yung mangyayari sa kanya, na meron sigurong tao na sasalbahay sa kanya behind the scenes. I feel na manaiyak siya, okay? Heavy yung pakiramdam dito sa energy. Kasi I'm sensing, hindi niya akalain na may tao na gagawa nito sa kanya. Either may scam siya or pwede mananakawan or may isahan habang di siya nakatingin. As you can see, kala niya kasi okay yung kanyang buhay, pero pagka lingon niya, nawala na pala yung iba niyang gamit, na nakawan na siya or na-scam siya. So anyway, sa rin sa kanyang karma, magkakaroon siya ng anxiety issue. Ang nangyari to, kasi remember, this person is into spell work. So mangyayari sa kanyang utak, ibabag siya ng mga evil entities to the point na lagi siya may issue with regards sa kanyang pag-iisip, na negative thinker na siya, matatakotin, na may anxiety issue or problem. Kaya nangyari sa kanya, ito yung nagpa-block sa kanya to go after whatever he or she wants. Okay? And with the hope being here, so pinadala ka nga ng Diyos sa buhay ng taong ito to guide him or her na maging malapit sa Panginoon. Siguro itong tao na to naiinggit sa iyong buhay kasi nga dahil malapit ka sa Panginoon, may guidance ka at hindi lang yun, pinaprotektahan ka pa ng Panginoon. Ngayon, yung karma niya, basically, magkakaroon ng losses sa kanyang buhay, as you can see here. At saka maraming magdademand or maraming maiinis sa kanya, I feel na with regards sa kanyang friends. Siguro ito yung tao na nangungulam din ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak, kung sino man ang kakilala niya. Ito siguro yung natanong mo kasi aminado ka or alam mo, na may ginagawa siyang kalokohan at galit ka rin sa kanya. At I've sense here na maraming tao makakadiscover na siya ay nangungulam. At dahil dito, mawawalan siya ng, I feel na pwedeng trabaho, baka malaman ng boss na nangungulam siya. Ganun din, mawawalan din siya ng mga kaibigan kasi may inis sa kanya. And I'm sensing yung mga tao na na-awake, they are definitely close kay God. Okay? At dahil dito sa maging alone siya, mangyari sa kanya, nalapitan niya yung mga tao para mag-apologize siya. Kasi, this person will experience to be alone. As you can see here, sabi ng mga anghel dahil they took for granted yung mga tao sa kanyang paligid. Ito yung tao na kinurse niya, lahat ng kakilala niya. I don't know if wala ba siya sa sarili niya or talaga wala siya magawa, kulam siya ng kulam. So yun yung bumalik sa kanya, marirealize sa ngayon na dapat hindi niya trinato ng ganun yung mga tao. So nasa huli yung pagsisisi. And this person have to see you and others sa biniktima niya na masaya na wala itong taong to sa kanilang buhay. Kasi kung sino man siya, patuloy siya nangungulam. Repetitive pattern na siya. So, ikatakaset here and assess your outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head, okay? So, isa sa kanyang karma kasi remember na iiwan siya ng mga tao dahil nagalit sa kanya, dahil nangungulam siya, diba? So, I'm sensing na patuloy niyang maiisip yung masama niyang ginawa sa mga tao. Okay? Hindi siya basta-basta maka-move on sa pag-alis sa mga tao sa kanyang buhay at talaga magsisisi siya kasi mawawala yung friendship eh. Mawawala rin sa kanya yung pamilya niya na dating may trust sa kanya. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. Okay, sabi nila mag-lens out tayo. So, let's see what we have. Anyway, we got frenemy. So, whoever they are, they're definitely your frenemy now. So, this is definitely a liar, okay? Isa sa kanyang karma, kapag nagkalat siya ng chismis about you, lalabas yung katotohanan or yung kanyang baho. Kaya napansin mo yung mga tao, maglalayuan sa kanya. Kasi, first of all, binigyan sila ng clue ni God kung sino yung nangungulam sa kanila. Next that we have is this one. We also got this break an egg. So, kung ano man ang kanyang trabaho, actually mag-ending yan.
I feel na maiyak siya dahil doon. So, we have the close. So, maraming tao ang magpa-block sa kanya. We got the karma here in either way. We also got the chase. So, dahil nalalayuan siya ng mga tao, they will find themselves chasing after people. Nakita mo naman dito. Baka mag-apologize siya sa mga tao. So, if the 5, there will be definitely changes, hindi mabuti sa kanyang buhay. We have the 6 in reverse, so wala maghahangad na makasama siya kasi, first of all, this is somebody who cares, okay? And I feel like heavy liar as well. We have this one, so, medyo mababa yung tingin sa kanya ng mga tao. Siguro before, nirespeto siya pero darating ang panahon na hindi na kaya siya in either way. We also have this one, poison in reverse. We also have this diamond. So, I'm sensing guys na if ever this is somebody na mahilig magmanipula ng storya, nag-gossip, darating ang panahon na wala nang maniniwala sa kanya. So anyway, tinan natin kung ano pa yung kanyang karma. Another dimension to me. I feel like this is somebody who definitely wronged you in the past. So, meaning lang nun, yung heavy tears na nasa sense ko, it's more likely their energy kung nagpupush na yung tipong binablock na siya ng mga tao. Talagang malulungkot siya kasi may iwan siya mag-isa. And I'm sensing kung mahilig siya mag-post, nagsisinungaling siya sa social media, okay? So anyway, tinan natin kung anong meron. So yung kanyang karma, meron siyang blockage with regards sa kanyang throat chakra. Kasi itong taon na to, siguro friendly siya, pero hindi naman talaga siya mabuting kaibigan kasi nga nangungulam siya. Okay? So, kaya ginagawa ng Panginoon, pinablock na yung kanyang throat chakra para hindi siya makapag-approach sa mga tao. Isa sa kanyang karma, basically, yung maghahanap siya ng love. Makikita niya yung actually meaning ng mga tao sa kanyang paligid. Yung halaga sa oras na umalis yung mga tao sa kanya, hanapin niya yun. Kasi if yun na yung mga panahon na hindi yan nakikita yung halaga ng mga tao is when nangungulam siya, diba? Kasi hindi niya iniisip yung kahalagahan. So, malalaman niya yun sa oras na umalis yung mga tao sa kanya. Kasi if yun na matagal na niya tinap yung mga tao ng illusions at kung ano man na spell work, at may kita niya yung mga taong binibiktima niya na may pera at may lover. Isa sa kanyang karma, this person, will receive the consequences of their actions. So, yung kanyang pag-iisip ay hindi maganda rin. Blocked siya with a way of thinking. Kasi binablock yan ng mga evil entities or pwede rin ng mga tao na liar sa kanyang paligid. Ngayon, isa sa kanyang karma rin, kung ano man ang kanyang curse, hindi na yan tatalab, or kung ano man ang kanyang pag-gossip, hindi na, kasi lalabas yung katotohanan, lalabas yung kanyang baho. So, ito nga yung kanyang karma, they can't see things clearly. Next that we have is this one. So, maganda yung mangyayari sa mga tao na umalis sa kanyang buhay. Kasi simula ng blinak nila, yung tao na to, saka sila nagkaroon ng partner, at saka sila nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang buhay. Isa sa kanilang karma, maraming tao magagalit sa kanya, as you can see here. At saka, yung karma rin niya, madalas kulang yung kanyang pera. And then, yung kanyang karma rin, may mga tao talaga na stricto sa kanya, tsaka I'm sensing na iba yung trato sa kanya, talagang mainit yung dugo ng mga tao sa kanya. And I'm sensing na maobserbahan din ng mga tao na saka gumiginhawa yung kanilang buhay sa oras na dumistansya sila sa taong ito. So, kaya malalaman din talaga ng mga tao na totoo na negatibong tao itong kanilang nakasama.
or nakasalamuha. So anyway guys, that's it with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. So pumili na natin today card dito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa panggigipit sa inyo. I feel whomever this is, they are definitely prideful. At saka talagang minamaliit ka nila. I feel na kasi yung energy mo ay mapagmahal. Na-sense ko na binaliwala ka nila. Siguro dati nagagamit ka nila, pero nagagamit nila yung kabutihan mo, pero nung nagamit ka nila, gusto ka na nilang pakawalan. Or di ka na nila tinatrato ng maayos, okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na kung sino man ito, kahaman talaga sila guys, okay? So, i-clarify natin yung cards. Okay, sabi nila mag-less muna tayo. Sino man ito guys, definitely masama siyang tao. Kaya ako pinag-cleanse ng mga anghel. Napaka-negatibo ng energy. Another dimension. I'm sensing third party. Anyway, so let's see what we have here. So, yung kanilang karma, as you can see here, maraming maiinis sa kanila kasi itong tao na to mahilig siya magmanipula. So, marami siyang kaaway, marami siyang haters. Kasi, if you know whomever they are, di siya tumitigil. Ito yung tao na kapag may gusto ma-achieve, wala siyang pakialam kung may maapakan siya. Okay? So anyway, with the faith and open being here, so I'm sensing na guys, okay, kung sakali man sinarado niya yung mga opportunities nyo, magkakaroon ka ng opportunity na actually destined for you at hindi niya yun maaalis. So kung sino man ito, baka may tinanggal siya sa iyong buhay, pwedeng kinuhanan ka ng pera, pwedeng dahil sa kanya nawalan ka ng trabaho or nagsara yung opportunities. Pero yung maganda dito guys, magkakaroon ka ng opportunity na hindi niya magagalaw. Okay? So anyway, so kung iba sa inyo guys, example lang to ha, kung sakali man kinuha niyo yung anak niyo or something that's really valuable, may darating na biyaya para sa inyo. Okay, pero naiyak yung iba sa inyo kasi hindi nyo akalain, okay? Baka iba sa inyo, baka mismo yung jowa nyo yung naagaw ng kung sino man ito. Okay? Kung sakali man yan yung nangyari, I would say na yung parating sa inyong biyaya, guys, magkakaroon kayo ng partner na nurturing. At saka kung sakali man nawalan kayo ng anak dahil sa kanya, magkakaroon uli kayo ng anak. And it's definitely good news for you. So, we have this one. So, isa sa kanyang karma, yun nga, tutuksoin siya ng kanyang mga haters, okay? Mga tao sa paligid din. Kasi may kakalat ng balita about him or her. Kasi mga tao magkakaroon ng idea kung ano talaga siya na tao. Okay? So, I'm sensing kung sakali man na inaway ka niya or so ever, you're more desirable than this person. Okay? Tsaka, I'm really sensing here na maiiyak siya. Kasi marami siyang haters than admirers. Kasi lalabas yung kanyang baho, okay? So anyway, sa kanyang karma, ayaw na makinig sa kanya ng mga tao kasi nakalat yung balita na masama siyang tao or may nagawa siyang mali. Kalat yun sa lahat kasi nagkakwento ng bawat isa mga tao sa paligid tungkol sa kanya.
Kasi kung sino man siya, masyado siyang greedy. Okay? Wala siyang pakialam kung sino yung matatapakan niya. So, marami siyang tao na biniktima or ginipit. So, anyway, yung karma niya, may kita niya yung mga tao na ginigipit niya na tinutulungan ng Panginoon. At saka darating ang panahon na magkakaroon sila ng savings or ng pera. Kung naman yung nawala, babalik sa kanila. Okay? So, if yun na naiyak ka kasi matagal mo na talagang gusto ng hustisya about sa ginawa niya. Kasi na-sense ko guys, talagang di maganda yung energy. Masyadong gahaman, kaya pinag-cleanse ako ng mga anghel, diba? So anyway, sa kanyang karma, ayaw na makisalamuha sa kanya ng mga tao. Iiwasan siya kahit may pera pa siya, as you can see here. Kasi kung sino man ito na tanong mo, masyado siyang ma-pride, masyado siyang confident na kanyang kontrolin yung lahat dahil sa pera, dahil sa kanyang power. Pero dahil nga sa sama ng kanyang ugali, ayaw na makihalubilo ng mga tao sa kanya. See, ito kasi yung kanyang karma, iiwasan siya ng mga tao. Okay? So anyway, it says you're not dealing hurt, avoiding a conversation, call, person, boundary, still angry. So yun nga, marami siyang haters. Okay? Dahil marami siya natapakan ng mga tao. At saka kalat, ang baliitan na masama siya. At I feel na dahil doon maiiyak siya. Yung iba naman sa kanila, baka nag-viral yung information about them. Kaya as in, kalat. Okay, and anyway, so we have this one here. So, pagtatawanan nga siya ng mga tao. Say in easier ways. So, yun nga. Wala nang gustong makinig sa kanya mga sasabihin. We have the sick in reverse. So, hindi siya papansinin ng mga tao. To be honest. May love. We also got this in reverse. If ever ito yung nangyari guys, na nakawan kayo ng lover, kung naagaw sa inyo yung jowa ninyo, okay? Yung maganda dito guys, parating ang love life sa inyo. Kasi napansin ko dito, this is in reverse. So siguro Moses sa inyo di nagkahanap ng jowa. Dahil nasaktan kayo, di ba? Pero, habang di kayo naghahanap, makakatagpo kayo ng tao. Which is nice. If naiyak kayo, hugs to all of you. So, we got a bliss. So, this is nice. Kung sakali man, pera yung nawala, parating is definitely money. Okay? And we have the crab here. In either way, isa rin sa kanyang karma, they have to deal with people that have this crab mentality, attitude. Siguro kung sino man tong tao na to, baka yan din yung kanyang mentality. Okay, kaya napansin nyo talaga na marami siyang haters. So, yun din yung kanyang karma na makasalamuha siya sa mga tao na may crab mentality attitude din at saka yung mga tao na, gagawin nila yung lahat para ma-achieve yung goal kahit naman napak ng tao. So, maapektuhan din sila nun. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. So, I'm sensing na kung sino man ito, nag-break silang dalawa ng kanilang jowa. Na-sense ko yung kalungkutan na energy. Okay? So, definitely mangyari yan, lalo na kung nang agaw sila ng jowa, diba? So, anyway, okay, mag-cleanse ulit tayo. Talaga masama yata yung taong to. Panay ako cleanse. So anyway, ito yung kanyang karma. Makakatagpo siya ng mga tao na sinungaling. Okay? At ito rin yung kanyang karma. Magkakaroon siya ng issue with regards sa money. Okay? At I really sense na masyado siyang focus sa coin. O nawala na siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Okay? And anyway, yung kanyang karma, masyado siyang toxic. So, maiiwanan siya mag-isa. At dito siya magkakaroon ng realization din. I feel na maiyak talaga siya. So, kung may work man siya, mawawala yan sa kanya. Mawawalan siya ng power. At hanap-hanapin niya yung buhay niya dati na kayang mag-control gamit ang power and so on. Kasi mawawala yung pinaghirapan niyang biyaya or pera.
isa sa kanyang karma, di siya maka-achieve ng goal dito. Kasi I'm sensing that this person is definitely dealing with people na tulad yan na hindi mabuti. Okay, nagigipitin din siya. Mararanasan din niya magipit kasi darating ang panahon na hindi na siya magiging ganun ka-kontrolado sa mga tao. Dahil sa masyado siyang gahaman, may experience niya na may kumigipit sa kanya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng case on a ring, ito yung reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao sa panggigipit sa inyo. I feel na sinisiraan ka niya na patalikod. I'm really sensing Joker energy sa kanya. So siguro mahilig siya makipagtalo dahil sa background na aso sa kapitbahay. Okay. Anyway, kung sino man siya, napaka-prideful niya na energy. Pero na-sense ko rin guys, sa mabuti siyang kaibigan before, pero bigla siya nagbago, bigla siya naging masamang tao. At siguro na-overwhelm ka dahil doon, tsaka nasaktan din kasi hindi mo talaga akalain na magiging masama siya. Ngayon, i-clarify natin. Parang gusto mo ng closure, parang gusto mong magtanong kung ba't siya naging masama. Okay, kasi until na masakit kasi nakita mo siya naging mabuti, tapos bila siya naging masama. You could be somebody who's very understanding, okay? At I'm sensing na you give people chances. Kasi alam mo nagkakamali yung mga tao. So, parang nintay mo rin yung mga tao na magbagong buhay. Siguro until now, you're waiting for this person to come back, to change. Pero nasense ko kasi yung sad energy dito. So, on your end, you're definitely sad. Kasi hindi siya nagbagong buhay at dumating yung point na rin na bumitiw ka sa inyong connection. Ngayon, parte ng kanilang karma definitely mamimiss nila yung mga memory na meron ka with him or her. At saka, yun nga, siguro nangyari dito, baka ex nyo siya guys. Kung sakali man ex-lover nyo siya, baka hindi mo na siya pinapansin dahil meron ka ng iba. Okay? At yun nga, gusto yung bumalik, pero hindi na siya makabalik kasi you're focused on somebody else already. So, we have this one here. So, I feel na malungkot din siya kasi hindi siya nagkaroon ng chance na magkaroon ng pamilya with you. At I sense here as well na magkakaroon din kayo ng anak with your new person if ever you do have a new person that is really destined for you. So, congratulations with that. So, maka-experience ka ng true love na hindi niya pinadama sa inyo. I feel na maging balance yung buhay mo, both love life at saka ganun din sa career. Yung kanyang karma naman, ito yung kanyang blockage. Mawalan siya ng love life kasi ito yung tao na hindi niya alam kung anong gusto niya sa relasyon. Siguro nung kayo pa, binaliwala niya yung iyong halaga. Okay? Naging kayo nung panahon na hindi niya alam kung sino yung gusto maging jowa. Basta lang siyang try ng try. Nung ayaw niya sa'yo, naghanap ng iba, kaya siya minamalas sa pag-ibig. So ngayon, ma-realize niya na meron ka ng iba at balance yung career mo. Siya naman ay hindi. Feel na may iyak siya dahil doon. Kasi I feel na mawalan din siya ng trabaho, to be honest with you. And
I really sense ayun nga, hinahabol siya ng kamalasan. And hindi siya masaya. Kung sakali man may siya mag-post na masaya siya, hindi ko talaga nasa-sense okay? Nasa-sense ko na lapitin siya ng kamalasan tsaka malungkot siya sa kanyang buhay. So, ginagawa niya, nagpo-focus na lang siya sa career kasi meron siyang dinadalang hinanakit sa kanyang puso dahil siguro nalaman niya na meron ka ng iba. Dahil ito masakit sa kanya, okay? Kasi ito siguro yung tao na may gusto pa rin sa'yo. To be honest, siguro nagkaroon kayo ng away in the beginning kasi nung simula na inyong reading, may tao na aso at talagang negative, diba? Pero yung bandang huli na sa kanya ma-realize yung importansya nyo. At hanap-hanapin niyo yung pagmamahal ninyo. And I'm sensing, yun nga, maka-move on ka sa kanya, as you can see here, at babalance yung buhay mo. You will receive justice for whatever this person has done to you. Kasi nga, hindi kanya trinato ng maayos. So, may parating na tao for you na talaga mabuti, talaga nurturing energy na jowa. So, huwag kayong mag-alala guys. So, ipag-asa sa love life, okay? Take some time to heal. Tsaka huwag yung madaliin yung connection. Kasi kung sa'yo nalapit sa inyo, dahil isa yun sa inyong good karma. Ngayon, isa rin sa kanyang karma. I feel na magsisimula siya muli, to be honest with you. At saka maiyak siya kasi magsisimula siya ulit tapos makita ka niya na pero nangyayari na sa iyong buhay. At saka hindi lang yun, magkaroon ka ng tao talaga na ikaw yung pinili. Yung tipo na hindi mo siya pipilitin na mahalin ka or hindi ka maghahabol, basta ikaw yung pinili ng tao mo. Okay? Kusa siyang dumating sa iyong buhay. So, kaya matutuwa ka sa love life mo kasi yun nga finally you find the true love that you deserve. So, we got Kiss on the Ring and it says here, many options, decision, unconventional, string along, and one night stand. Siguro ito yung nangyari sa iyong relasyon na siguro ginamit ka lang niya or hindi po yun kanyang desisyon with regards sa love life kaya marami siyang pagpipilian, isa kayo sa choices tapos after makipag-break up sa inyo baka naghanap pa yun ng iba. So anyway, sa kanya makikita yung realization sa oras na meron kayong iba, okay? Kaya siya masasaktan. So, anyway, tingnan natin kung anong meron. So, we got the issue in either way. So, ito yung actually closure for you guys, okay? Meron siyang issue. Siguro, yung nangyari dito, akala mo nga mabuti siya kasi nung time na naging kayo, pinakita naman niya. Pero, yun nga, bigla siyang nagbago, bigla siyang naging player type, okay? Hindi kayo yung issue niyan. Ito yung issue niya with regards sa kanyang mindset, kung ano yung gusto niyang tao sa kanyang buhay. Yung sad news, hindi niya nakita yung parang dapat niyang tignan sa isang tao. So, we got to forgive in either way. We also got I love you in either way. Ito yung malungkot guys, kasi matagal bago mo siya mapatawad. Kasi siguro with the I love you being here, this is a kind of like a one-sided love life or relationship wherein yung isang tao lang yung nagmamahal. Tapos, kahit siguro minahal niyo siya ng todo, pero siya, hindi siya nagmahal ng ganon. So anyway, may experience niya rin yung ganon. Na siya lang yung nagmamahal pero yung isang tao hindi naman. At bigla din siyang iniwan as you can see here. Kaya siya malungkot. We also have this one here in reverse. We also got this here in either way. Actually, yung karma rin niya, hindi na siya papakinggan ng mga tao. I feel na maraming malungkot na energy dito. Ibig sabihin lang nun, mapapansin ng mga tao sa paligid, yung barkada niya, yung mga kapamilya niya, na ganito yung kanyang pag-uugali. So, with regards sa advice sa relasyon, ayaw na makinig sa kanya kasi nga, player. Pinaglalaro niya yung damdamin ng mga tao. Kaya, yun nga, hindi na siya pinapakinggan. Kung mag-post man siya,
Walang pakialam yung mga tao kasi first of all, naninira siya ng puso ng ibang tao. So you have the save here and we got this one, okay? Oh, this is nice, guys. You also have bridge. Okay? So, I'm kind of feel na maging safe kayo, guys. Kung magkakaroon kayo ng relasyon, hindi kayo yung tipo mag-aalala lagi na baka naghanap na ng iba yung partner mo and so on. Darating yung panahon na may partner ka na loyal sa'yo. Tsaka, ikaw yung tinitingnan niya na kanyang hari or reyna. And we got a bridge here. So, kung sakali man na talagang sarado na yung puso mo sa relasyon, may darating na bridge or way si God na magbubukas yung opportunity for you. So, be open to it and actually heal from the past hurt and pain that this person has caused to you. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. I feel like prepare for big changes in your life. Okay. Masasaktan siya talaga sa kanyang damdamin. Kasi parte ng kanyang karma talaga, may kita kanya na may kasamang iba. Okay? At masakit. At hindi lang yun, ikakasal ka pa sa taong yun. Yung kanyang karma, kapag magkakaroon siya ng partner, mawawala yung lover na yun, as you can see here. So actually, magkakaroon ka ng swerte with regards sa iyong trabaho. Siguro may promotion na mangyayari at saka mas makikinig sa iyong mga tao kasi makikita nila na kung sino man yung nag-broke ng iyong heart, siya yung may issue, may problem at hindi ikaw. At I really sense na mananatili yung reputasyon mo. So kung sakaling siniraan ka niya, parang tinuturo ka, ikaw yung dahilan ba't kayo nag-break. Mali yung nawagan yung mga tao na siya yung may diferensya at hindi ikaw. So mananatili yung maganda mong reputasyon. Isa sa kanyang karma, they have to say you with somebody new. At hindi lang yun, swerte ka pa with regards sa money. Hindi siya magiging masaya emotionally at ganun din sa kanyang work. At saka whether they like it or not, lalabas yung kanyang baho, yung katotohanan. Kasi basically yung beginning na reading mo, para siniraan ka niya eh. Okay? So, whether they like it or not, lalabas yung kanyang baho, yung katotohanan. Mapapansin ng mga tao na after lang siya sa passion, kasi may nakita naman tayo dito sa card ng one night stand dito. So, meaning lang nun, yun lang yung gusto niya sa tao. Okay, so isa rin sa kanyang karma, prone din siya na makulam. Dahil maraming magagalit sa kanya, dahil na lumalabas siya madalas ang relasyon. Actually, nasa-sense ko yung blockage sa throat with regards sa energy niya, guys. Okay? So, siguro pinipigilan na siya ng Panginoon talaga na maging expressive or lumapit sa mga tao. Kasi first of all, maninira na siya ng damdamin ng ibang tao. So, isa rin sa kanyang karma, makatagpo siya ng mga tao na kagaya niya na hindi mapagmahal. Okay? At yun nga, yung karma niya. At mawawalan ka rin ng passion sa kanya. Hindi mo siya papansinin. Kasi ayaw mo na ng gulo. Okay, so anyway, I feel na siguro hindi mo dinepensahan yung sarili mo nung time na masama siya sinabi sa inyo. So, I feel like by you not saying anything, actually mas maganda kasi mas napansin ng mga tao yung pagkaklase mo ba na hindi ka papatos sa mga ganyang away. So, strong talaga ng blockage with regards sa throat ng taong ito, okay? Talagang ini-ignore na ng Diyos sa magkaroon siya muli ng partner kasi nga nananakit siya ng damdamin ng iba. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person and God bless all of you.
Sa pumili ng healing heart, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito na nanggigipit sa inyo. I feel na matagal na panahon ka na niya talagang kinigipit. And I'm not quite sure if you're aware about it. At na-sense ko rin yung toxic na attitude nila at energy. Na-sense ko rin yung galit na energy. I'm sense na minamalas sila sa kanilang buhay at ganun din sa kanilang trabaho. I'm sensing traitor. Tsaka mga agaw. Anyway, nag-sense ko mga agaw ng attention. Interesting. Na-sense ko rin na masakit sa puso yung energy, guys. So, kung naman ang ginawa nila sa inyo, talagang masakit yun sa iyong damdamin. Kung naman ang ginawa sa'yo. Bumaliktad. Pasensya na, guys. I feel na magkakaroon siya ng money issues or problem. Na-sense ko rin, guys, na pinatrabaho ka niya. Na-sense ko rin di sapat yung kanyang pagkain. Interesting. Okay, ano nangyari sa taong ito? So, anyway, na-sense ko yung kanta ng 5 na Closer to Me yung title. So, search nyo lang yung guys, okay? Na-sense ko yung mga nasa first stanza banda. Anyway, ito yung iyong card. So, yung kanilang karma basically, malungkot sila sa kanilang buhay at yung mga panahon na yun, busy ka naman sa iyong buhay with regards sa iyong career. Like you are in that go-getter energy. As you can see here. So anyway, yung kanilang karma ay actually lalayuan sila ng mga tao. At maiiyak sila dahil doon. Kasi ito siguro yung tao na influencer din at saka nagtataktik siya na maghikayat ang mga tao na pwede makinig sa kanya or nagkaroon siya talaga ng impluwensya. Pero ito yung kanyang karma, okay? Marami siyang kaaway at saka may mga tao na hindi mahihikayat na mag-join sa kanya at dahil doon malulungkot siya at yun nga, maraming taong lalayo sa kanya. So you can see here at pulos away yung energy dito. So, mapapaaway siya, tsaka dahil sa away na yan, kaya lumalayo din yung mga tao sa kanya. Isa sa kanyang karma, they have to say, actually, go places with regards sa yung career. Isa sa kanyang karma, mananakawan siya. Parang nag-repeat yung cards natin sa isang path, pero nalimot ko kung alin doon. Okay? Pero yung karma niya kasi, mawawala yung kanyang savings, as you can see here. May magnanakaw, as you can see here. So, with the chosen being here, I have a feeling na para may magbe-betray sa kanya while they are busy doing something else, okay? Siguro ito yung tao na busy na mag-destroy na iyong buhay, kaya mismo yung mga bagay na meron siya ay nawawala. Isa rin sa kanyang karma, yun nga may lalabas sa ebidensya against him or her. At dahil doon magkakaroon siya ng anxiety issue or problem kasi mababa yung kanyang reputasyon at saka makasira yun lalo na kung siya influencer.
We have this one here. So, yun nga, makikita ng mga tao kung ano siya talaga. Kung dati swerte siya, I'm sensing dati ang panahon na mawawala ito dahil sa ebidensya against him or her. And I'm sensing na hostage din yun pagdating sa mga tao na kanya sinaktan. Kasi siguro, I'm sensing na talagang, yung target kasi dito is more on career, diba? So, I'm sensing na dahil nga may lalabas na mga ebidensya against this person, magkakaroon ka ng peace of mind na. Okay? Kasi, magiging busy na lang tong taon na to na magdepensa ng kanyang sarili. Kaya, you will continuously do whatever that you're doing, but they are on the other hand are sad kasi kailangan nilang magdepensa. So, you got a healing heart here. It says you're healing from heartbreak, freedom, from toxic relationship, or addiction. So, yung kanyang karma, basically, may kita niya yung mga tao nag-heal sa mga ginawa niyang pagmamanipula. Okay? Tsaka yung mga tao rin, aalisin sa kanyang buhay kasi siya ay toxic. Okay? And anyway, tsaka prone din sila na malulong sa addiction tsaka sa toxic relationship as part of their karma. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have the loss in either way. We also have the charm in either way. So, mawala yung kanyang charm kasi lalabas yung kanyang baho, diba? At saka, siguro nga influencer sila. Siguro dati, maganda yung kanilang dating. Pero, yung mga bandang huli na, hindi na. Kasi, nare-realize sa mga tao kung ano talaga yung kanyang pagkatao. So, you have the ginger in reverse. So, magkakaroon din siya ng blockage with regards sa kanyang throat. May angel. We also got the rest here. This is nice, okay? Kasi na-sense ko talaga na meron siyang ginawang mabigat sa mga tao. And I'm sensing if ever you're searching for healing, you will definitely have it. And the angels will make you actually rest, to give you some time to heal from whatever this person have done to you. Kasi na-sense ko talaga na mabigat yun. Hindi lang in-express dito sa inyong reading yung istorya, pero kasi siguro para na rin yun sa inyo. Kasi siguro kung maalala nyo man yung mga ginawa niya sa inyo, talagang mabigat, may iyak kayo. So, we have this one in reverse. We also got this one. So, meron din darating sa kanyang buhay na mga tao na talaga magte-drain ng kanyang money. Nawala na yung card na yun. Okay, ito yun. May magte-drain ng kanyang money. As you can see here. At malulungkot siya. I feel na iba sa kanila, siguro, with the chosen card being here, ibig sabihin lang nun, baka siya yung tipong tao na mahilig mag-shopping, or kasusero at kasusero. So, isa rin yun sa kanyang karma na mabilis madrain yung money. Kasi, yun nga, masyado siyang nag-go after sa mga bagay-bagay. Siguro ito yung tao na materialistic. Next that we have is this one. So, yun nga, yung karma niya, iiwan siya ng mga tao. They will be left behind. Dahil sa mga masamang ginawa niya. Okay? At I'm really sensing here, dahil sa panggigipit. So, marami na siyang biniktima actually. At dahil doon, ayaw na sa kanya ng mga tao. So, tinan pa natin kung ano pa yung kanyang karma. Nasense ko yung kantang Tell the World of His Love. Siguro nangyari dito guys, marami kayong talagang pinagdaanan, okay? And I think based on that song, siguro tinutulungan talaga kayo ng Panginoon na makarecover from whatever this person has done to you. Tsaka remember to actually be thankful to God
about the blessings that you have, at saka yun din sa protection na ginawa niya from this person, kasi whomever they are, talaga mabigat yung ginawa niya sa inyo, tsaka nalagpasan mo lahat ng mga nangyari. So, another dimension to me. Iba sa inyo baka sindikato to. I'm not sure if you're aware about it, pero yun yung parang vibe na nasa sense ko na may ginagawa siya behind the scenes. I feel na you're not actually designed to know about it all, kasi kung malaman mo talaga masakit sa damdamin. Kaya, nasa sense ko dito sa reading mo parang kulang. Okay? Parang walang closure kung yung ginawa niya, but madami. Okay? Kung malaman mo lahat, baka mag-burst into tears. Okay? Pasalamat ka na lang sa Panginoon na nalagpasan mo lahat noon. So anyway, yung kanyang karma, guys, yun nga, lalabas yung kanyang baho, magiging maraming against sa kanya. Iba sa kanila ay makukulong, kasi remember, sindikato to. At saka, yung isa rin sa kanyang karma, makakatagpo siya ng mga tao nagsisinungaling sa kanya. I feel na mga puting ahas, to be honest with you. So, siguro yung mga puting ahas, ang papanggap na kaibigan nila pero hindi naman pala. At malulungkot siya dahil doon. So, isa rin sa kanyang karma, meron siyang boss na talagang gigipitin din siya kagaya ng panggigipit sa inyo. At saka yung boss na to, napaka-controlling sa kanya, tsaka may power talaga. At dahil dito, hindi siya matutuwa. At saka, yun nga, malulungkot siya at hindi niya malalaman yung mga bagay-bagay na nangyayari. Kasi ito rin yung nangyari sa inyo, guys. And this person work behind the scenes, right? Kung ano yung ginagawa niyang kalokohan sa inyo. So, ganun din siya. Hindi niya alam na may tao behind the scenes na nagko-control sa kanya. So anyway, yung karma din niya, namamalasin siya with regards sa pera. Hindi tatagal sa kanya yung pera. Isa rin sa kanyang karma, kasi bili siya ng bili ng kung ano-ano mga bagay. Hindi niya muna pinag-iisipan. Okay, so isa rin sa kanyang karma, guys, yun nga, hindi siya guided. To be honest with you, I feel na may iyak siya kasi I feel na pipilitin ng Panginoon na ma-realize how much it's really important to have faith in God. Kasi yun nga, may mga panahon na dapat hanapin niya talaga yung Panginoon. So, yung karma niya, yun nga, kung ano man hinihintay niya di darating, malulungkot siya, madedepress. To be honest with you, yung mga taong kinipit niya, darating ang panahon na sila naman yung nasa trono at siya naman yung nasa wala. As you can see here, I feel na maging weak siya. Kung ngayon ay dominante siya, mararanasan niya maging weak. So, mayroong mas mataas sa tao kaysa sa kanya. At yun nga, siguro kung sino man siya, controlling siya talaga sa mga tao, okay? So, anyway, isa rin sa kanyang karma, yung mga binibiktima niya, magkakaroon ng partner, siguro hinadlangan niya yung relasyon, pwede hinadlangan niya yung, what they call this, yung business, or kung ano man dapat. So, yung mga binibiktima niya, magkakaroon na ng jowa, so you can see here, at mawawalan sila ng problem with regards sa money. As you can see here. At saka, I'm sensing with this one. So, I feel na makikita niya to. Kaya, mapapansin mo magiging sobrang aggressive sila. Na malalaman mo na gusto ka na naman nila pabagsakin. Okay? So, I feel na dahil sa kanilang rage, iiwan sila ng mga tao or mawawala. Kung ano man ang meron sila kagaya ng trabaho. At saka, pwede rin partner. Kasi kung ano man ang meron sila, remember na yung karma ng mga tao na nanggagambala ng buhay ng iba. So, kung ano man na meron sila, like jowa, business, kung ano man yan, mawawala yun sa kanya. Kasi first of all, dapat nagpo-focus siya sa mga bagay na meron siya rather than manira ng buhay ng ibang tao. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.